Okay, good day po again. Kanina po, yung sa part 1 po natin, nilipat natin yung first name doon sa pinakaunang lalagyan ng kanilang pangalan. So for example po, si Abinyon na nauna doon sa LIS na record, kasunod po ang kanyang first name, nilipat po natin yung Rainer bago po ang Abinyon ay nilagyan po natin ng ating middle name. At try to observe po if may mga pangalan po na nasama po yung kanyang pangalan tapos yung kanyang middle name, kompleto pa lang po. Kompleto pa rin po. For example po si Cartagena. It should be Cartagena is the family name and the first name is Leia, then Hernandez po is the middle name. Ang gagawin po natin is, ulitin po natin itong portion na ito. Okay? So, si Hernandez po is middle name, not po the other name. So, Control X, tapos ilipat ko po siya dito sa middle name. Control V. So, ayan po, nagkakaroon ng mali. So, ang gagawin po natin is, mula po dito kay Rainier A. Avignon, katulad ng ginawa natin nung sa part 1, place your cursor here. Pag mag-double cross po, okay, drag it down. So, kung kanina, dito po si Hernandez, meron na pong reference. Tingnan po natin dito, after natin siyang i-highlight, ayan po, nagbalik na po siya sa tama. So, Leia H. Cartagena. So, yan po ang kakalabasan. So, ang gagawin po natin dito, ililipat po natin siya sa another cell na wala na pong formula. Kasi kung i-click po natin siya dito, ayan po siya ang kalalabasan. So, hindi po siya direktang magka-copy-paste po doon sa iba. So, I'm going to highlight this part here, this column. Okay, right-click, copy. So, from here, I'm going to click, right-click. Then, ito na po yung result na po siya. So, wala na po dapat yang formula katulad po dito. Okay, so pwede na po natin siyang i-delete, itong portion na ito. Okay, highlight po natin from column A hanggang column F. Right-click, tapos delete. Ayan siya. So, this will be the name of the student. Okay, ayan po siya. Arrange ko lang po. So kung titingnan po natin sa ating certificate, ang ating pong papalitan dito is dapat malagay ang pangalan ng estudyante, ang kanilang LRN, ang kanilang academic track, at saka yung strand nila, ayan, at saka yung acronym. Okay? So meron na po dito nakalagay po ng pangalan ng ating punong guro, our school principal. So ang gagawin po natin, kukunin po natin yung LRN mula sa school form 1. Okay, so I'm going to highlight all this one here. Okay, right click, copy. Babalik po ako doon sa aking Excel, right click, tapos yan siya. Kung napapansin po nyo, hindi po siya naka-format ng number. So ang gagawin ko po is, highlight ko na lang po dito lahat. Kasali na yung babae. Right click. Next is to format the cell. So format cells. So dito po ako sa number. Yung decimal places po, tatanggalin ko po yun siya. Okay? Tapos ito po ang ating pagbabasihan, yung wala po siyang subtraction na symbol. So if I'm going to click OK, nasa baba po, click OK. Ayan siya po, purely numbers na lang po siya. Okay? So doon na lang po tayo sa mga babae. So, sa LIS Form 1, sa mga babae, ayan po siya. Okay, right click, copy. Balik ako doon sa Excel. Then, paste yung values na. Ayan po, hindi ko na po siya inulit yung isa. So, lalagyan po natin siya dito ng LRN. Okay, next, ang ating pong kukunin, base sa certificate, okay, hide menu po muna dito. Ay, ang ating, ito ba ay academic track or TVL track? So, ilalagay po natin dito sa ating Excel ang track. Okay? So, silang lahat po is
academic track. Okay, dito naman po sa baba, okay, ang kanilang strand. So ito po, sila Rainier Avignon po ay nasa, tingnan natin dito sa ating School Form 1 is Academic Track, Humanities and Social Sciences. Okay, click ko po ito. Kukopyahin ko na lang. Okay, kukopyahin ko na lang. Saan na yung Excel ko? Okay, paste. Oops, may mali. So dito, tingnan muna natin doon sa certificate. Dapat nakakapitalize po ang academic track at saka science, technology, engineering. Okay, ang gagawin po natin is yun pa rin. Okay, this one is capitalize academic track. Okay, dito naman po sa kanyang strand is humanities and social sciences. Okay, next is a certificate po is yung ah, kanyang acronym po. Okay? So ilalagay na lang natin. So extend natin po dito. Okay. Oops. Okay. Ito siya is boldened. Okay. Tapos may nakasulat po siya na strand. Ayan siya. So dito sa baba, kukopyahin na lang natin dito po. Okay? Highlight one. Ayan siya. Tapos dito naman sa kanyang strand. Okay. Tingnan natin, balik sa certificate. So ito ang ating paglalagyan, pangalan, LRN, tapos palitan natin pa dapat ito po yung punong guro. So ang gagawin po natin ay halimbawa po is ito yun siyang ating pagbabasihan. So isi-save muna natin po itong Excel. So lagyan po natin siya ng kindly take note pa, ito po siya name of the student. Capitalize na lang po natin. Name of oops, name of the student. LRN, tapos track, then strand. Okay. So ang gagawin po natin is save muna natin po itong Excel. Save as. Okay. Lagyan po natin ng word na list or kayo po ang bahala kung ano po ang kanyang file name. List 1. Okay. Isi-save ko po ng isang folder sila. May nakalagay po dito na trial mail merge. Okay, save. Okay. So, pwede ko na po siyang i-close. So, balik po tayo doon sa certificate. So, i-close ko po ito. Sample ko lang po ito. So, ito po ang aking gagawin. Okay? Magmi-mail merge po tayo para hindi po tayo mahirapan sa ating certificate. So, template po ito para sa ating senior high school na magiging kompleto na po ang kanilang K-12 curriculum. So, ang gagawin ko po is click mailings. Okay? After that, start mail merge. O, dito po ako sa select recipients. Okay, type a new list or use an existing list. So, I'm going to use existing list. Okay. Saan ko po yun siya na-save sa aking desktop. Okay, after that, hanapin ko po yun siya sa trial mail merge. So, ito po yung ginawa kong list kanina. So, I'm going to select that one, then open. Okay, ayan, select. Next, okay, dito po tayo sa
insert mail merge. Okay? So highlight po natin ito, name of the student, tapos insert mail merge. Okay. So yung kanina po sa ating list, ito po ang nakalagay, ito lang po ating pagdidikitin. So name of the student. So yan po siya. Next is the LRN. So I'm going to highlight this one. Balik ako sa insert merge. Ito po yung LRN. Okay, next. Ito naman po sa ang academic track, hindi na po natin siya tatanggalin kasi nandoon na po yun siya. So ito na lang po, okay? Highlight this one. Insert mail merge. Ayan po ang strand. Okay. Bakit siya lumipat? Okay. Example. So nadikit na po natin siya lahat. Bakit siya na-erase? Okay. Balik muna tayo. Kasi mahaba siya masyado. Tanggalin po natin siya dito. Okay. Highlight. Then, insert mail merge. Strand. Bakit siya lilipat? Okay. Again, wait lang po. Ayan. Wait lang ha. Okay, wait lang. Stem. Okay, palitan po natin siya dito. Okay. Yan muna mauna. Insert mail merge. Yung kanyang strand. Dumabli na po dito yung strand. Tatanggalin ko po ito. Ayan. Okay? So, name of the student, tapos hindi natin tinanggal ang academic strand kasi academic na po siya. Tapos, yung pangalan ng punong guro po is intact na po siya dapat siyan kasi hindi ko na yan siya pinalitan. Isa lang naman po ang ating punong guro sa aming eskwelahan. So, after that is we can preview the result. Okay? Ayan siya. Ayan. Okay? Ayan, si Rainer Abinion na. Pwede rin siyang i-click. Ayan, nagpalipat-lipat siya. Tapos dito sa baba is dapat hindi siya wait, hindi siya dapat bolden. So home, tanggalin natin. Ayan. Okay? Hindi pala ito dapat bold or bolden letter. Ayan siya. Ayan. So kung ipalipat-lipat ko dito yung pangalan niya, ayan. So madali lang masyado. So if I'm going to click finish and merge, okay. Lagyan ko ng all, i-click ko yung all. Ayan, madaling natapos ang ating certificate. So yung ginawa nyong dating ilang oras kayo, ginawa ko lang po ng ilang minuto. Pwede na po itong i-save as PDF. Okay, let us say list of completers. Okay. List of completers G12. Kayo na po bahala kung ano pong ipapangalan ninyo. Isi-save ko sa ating desktop. Ito ay gagawin kong PDF. Okay, save. Tingnan natin mamaya. So again, yung ginawa nyo dati ng ilang oras, ng ilang pabalik-balik, this one is, hindi na po tayo kailangan na mahabang panahon na gagawin. So tingnan natin yung PDF natin. Ayan siya. Nilagay ko sa desktop. Ayan, wala tayong problema. O, di ba? So ilang pages ito? 41. Okay? So kung kanina kayo na lang po dito ang mag-change sa homes, doon na lang po sa Excel bago nyo siya email merge.
That's all. Marami pong salamat. Please like my page.